Tayo po'y dumalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na po Jesus. Maraming salamat po sa iyong pong paglangis, patnubay at paggabay sa bawat yugto ng iyong pong banal na gawain natapos na, sa mga papuring awitin, sa mga buhay na patutuo, patuloy, nagsilbing kalakasan, na aming kanya-kanyang panampalataya. Hallelujah, sa awit ng mga mang-awit, sa iyong pagkilos, sa aming kalagitnaan na patuloy mo pinapatunayan na ikaw ay nandirito sa iyong tunay mong banal na gawain. Kaya naman sa oras na ito, Diyos, pagpalain mo po ang iyong po mga banal na salita ng buhay na aming mapag-aaralan. Sa ganang balikod, ako po walang magagawa. Tanging, sa lamang po kumaasa, ikaw po, Diyos, ang magbigay ng kataga sa bitin ng aking labi. Patuloy mo kami sa mana ng Santong Espiritu at lukuban na iyong kapangyarihan. Ngunit bagong lahat, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng amin nagpagkukulang pagkakamit, pagkakasala, sa kilos at gawa, kahabagan, kaawaan ng bawat isa, at sa unang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Wilder Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri gawa ng kaaway, demons of hindrances, doubts, unbeliefs, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen. Glory to God. Everybody shall praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Makabalik po kayo sa inyong makinapuan, mga minamahal. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Itong ating ginagawang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus ay napakahalagang bagay. Amen? Praise God. Na kung saan, mga minamahal, masasabi ko na tayong mga nakakilala sa Diyos ay talagang napakapalad. Pinagpala po tayo, mga minamahal, sapagkat ating nasumpungan. Hallelujah, praise God, ang totoong Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan. Kaya mga minamahal, laging pinapaalala ng Diyos sa atin ang maglingkod sa ating dakilang Diyos, ang maglingkod sa Kanya. Ito po, mga minamahal ko, ay merong kasiguruhan, merong katiyakan na merong langit na patutunguhan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God, ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdarikil at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa Kanya lamang mag-isang kapurihan. Hallelujah, praise the Lord. Doble pag-respeto at paggalang sa ating dearly beloved First Lord, sa ating mahal na pastor with Wilder Almeida, sa ating beloved Mama Dear, sa mga turo at mga aral na hindi po natin makakalimutan kailanman, kundi ayan po ay tumimo sa ating mga puso at mga isipan, ganoon din po sa lahat ng mga beloved Almeida children. Hallelujah, praise God, sa lahat po na ating mga minamahal na mga kamagagawa, sa pangasiwa na ating beloved or preacher, sa aming buong pamilya, sa lahat ng ating mga kapatiran na narito sa ating banal na gawain. Lahat magsabi ng praise the Lord! Mga minamahal, basahin natin, Hallelujah, praise God, ano nga ba ang nilalaman ng Hebrews chapter 12, verse 13, ating basahin. Mga Hebreo, kabanatang 12, talatang 13. Sa aklat ng mga taga-Hebreo 12:13, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang wag maligaw ang pilay, kundi bagkos gumaling. Amen. Amen. Praise the Lord. And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Dito, mga minamahal, mabasa natin, matunghayan natin, na ang mga totoong Kristiyano o mga nakakilala sa Diyos, merong ipinagagawa ang Diyos sa atin. Ito po ay burden, pasanin, na ating kailangan gawin. Sabi, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa. Sino kaya ang kinakausap niyan? Siyempre, yung mga totoong Kristiyano. Yung mga totoong anak ng Diyos. Yung kinakausap ng Diyos dito, mga minamahal, ay yung mga totoong naglilingkod sa Kanya.
Praise the Lord! Pinagaling ang karamdaman, binagong buhay, nilutos ang problema. Yung mga may pruweba, may ebidensya, yung mga may patotoo. At sino ang mga tinutukoy? Tayo po yan na nandito sa buong katotohanan. Palakpakan muna natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Sabi, magsigawa kayo ng matuwid na landas. Saan daw? Ang sabi, sa inyong mga paa. Ibig sabihin, naroon pala sa ating pagakbang, sa ating paglakad, sa ating mga desisyon na gagawin natin sa ating kanya-kanyang buhay bilang Kristiyano, naroon, 100% God, sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, naroon yung landas ng ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Yung daan ng Diyos na ating tinatahak, yung daan ng Diyos o landas ng Diyos, 100% God na ating nilalakaran. Kaya sabi rito, magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa. Upang, ang layunin, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Everybody should praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sino naman dito sa talatang ito ang tinutukoy na mga pilay na sila ay kinakailangang gagaling? Hinalimbawa yung karamdamang pilay. Maraming sakit yan, mga minamahal. Sa panahon natin, hindi lang isang karamdaman ng pinag-uusapan, napakaraming karamdaman na naglipa na sa buong daigdig. Everybody should praise the Lord. Sa loob at labas ng ating katawan, minsan talagang tinatamaan ng karamdaman. Kaya nga mga minamahal, itong mga nakaraang araw, kahapon lamang, Miyerkules, at meron kaming napuntahan na talagang emergency, urgent. Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatiran, kinakailangan tayo ay patuloy lamang na sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil nakikita ng Diyos ang ating ginagawang paglilingkod sa Kanya. Kung tayo ba ay totoong Kristiyano, kung tayo ba ay totoong naglilingkod sa Diyos, kung ipinapamuhay ba natin ang Kanyang mga banal na salita, kung meron lamang bang nakakita sa atin o wala, tayo ay namumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, may takot sa Diyos, may katapatan sa Diyos, may kabanalan sa harap ng Diyos, alam po ng Diyos yan. Lahat magsabi ng praise Lord. Kaya nga sa aming napuntahan kahapon, alauna pa lang ng madaling araw, ay may nag-message na, dahil ang loved ones, ating isang kapatiran, ay nasa ospital. Ngunit ang kanilang pananampalataya ay naroon sa ating dakilang Diyos. Sa mamatay, sa mabuhay, maglilingkod sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Kung hindi mo pa oras, kung hindi mo pa panahon, kayang-kayang dugtungan ng Diyos ang iyong buhay. Kaya minsan, bilang mga Kristiyano, ipinaglalaban natin, tayo ay mga nakakilala sa Diyos. Bilang Kristiyano totoo, tayo ay may pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay pagtitiwala, pag-asa natin sa ating dakilang Diyos, na siya ang mayroong malaking maitutulong sa bawat isa sa atin. Everybody should praise the Lord. Pero dahil minsan, para walang away, para walang gulo, pag sinabi ng mga unsaved loved ones natin, mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Diyos, bagaman sila ay merong reliyon, sekta, denominasyon, dahil sa walang pananampalatayang totoo, ang pananampalataya nila ay yung pag-asa nila, pagtitiwala nila sa tao, sa karunungan ng tao. Kaya nga mga minamahal, pag ikaw ay nasa isang hospital na, private or public hospital, pagpasok mo pa lang dyan ay meron ka na kagad babayaran.
E di lalo pag ikaw ay i-admit, tapos matagal, pinakamababa na siguro yung 3 days. Eh lalo na kung critical ang kalagayan mo, hindi talaga papayag ang mga manggagamot o doktor na hindi ka uuwi, na hindi ka gumaling. Pero, mautak din eh. Mga minamahal ang mga talagang nanunungkulan. Sabi nga, papipirmahan ka ng waiver. Ipasok ang pasyente sa ospital, buhay, pag naroon na gagamutin na yon. Mamatay o mabuhay, magamot o hindi, gagaling o hindi, magbabaya. Tama si nanay. Di ba? Lahat magsabi ng praise Lord. Kaya nakakalungkot. Kawawang-kawawa talaga yung mga abang tao, yung may hirap. Patuloy sa patutuan nating beloved sister kanina. Dahil sa walang pera, walang pambayad, talagang aasa ka na lang sa Diyos. Sa Diyos talaga, walang imposible. Everybody should praise the Lord. Kaya nga salamat sa ating mahal na Panginoon. Gumawa tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Pinakita natin sa mga kapatiran na kami ay pumunta roon. Baka prayer, pray over, lay hands. At salamat sa ating mabait na Diyos, nawa magtuloy-tuloy na ang kagalingan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, lagi nating ginagawa, manalangin, mag-ayuno, baka pa ng prayer ang mga minamahal na mga kapatiran. Dahil minsan, sa totoo lang, hinahanap ko talaga ang mga kapatiran. Hindi ko hinahanap yung mga tipaklong. Lahat magsabi ng praise the Lord. Natatawa kayo no? Hinahanap ko yung mga kapatiran minsan. Dahil bakit siya absent si sister, si brother? Hindi natin alam, minsan pala nasa grabing pagsubok, kaya hindi nakadalo. Walang pamasahe, walang trabaho, walang hanap buhay, walang mapagkitaan, kaya hindi nakadalo. Yung iba naman, may karamdaman pala, nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mahirap, yung hindi ka na nakakausap. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam natin, pag tayo may pagkukulang, pag may pagkakamali, pero pag meron tayong mga bagay-bagay na nagawa sa harapan ng Diyos, at kung ang Diyos ay hindi nalugod sa atin, pinaalalahanan tayo, ang ating kailangan gawin ay pagsisihan. Lahat ng ating mga nagawang pagkukulang, pagkakamali, at pagkakasala. Everybody, so praise the Lord. Kaya dito mga minamahal, isa kaming mga tumatayo sa banal na pulpito na inuutusan din ng mabait na Diyos na gumawa ng matuwid na landas sa aming mga paa upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Kaya pang may sakit tayo minsan, ano nga ba sinasabi natin sa mga patiran? Baka may pagkukulang po kayo. May bagay po siguro na hindi nyo pa talaga naalis sa inyong buhay. Palagi po ninyong napagbibigyan. May kapatiran minsan, nangangati daw ang hita. Nung sinabihan, hindi po kayo siguro namumuhay ng may kabanalan. Sister, ang sabi, ay opo. Kaya nangangati ang hita. At magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Meron naman daw, isang kapatiran din naman, sumasakit ang kamay. Pag dadalo, sumasakit na. Pag hindi dadalo, hindi sumasakit. Tinanong, ano po bang pagkukulang niyo? Binulong na lang, tumataya po ako sa waiting. Pakilakas! Sabi, tumataya ako sa waiting. Kaya pala masakit ang kamay. Everybody say praise the Lord. Siyempre, pagtaya sa waiting, hindi pa masakit. Ngayon, ang demonyo, pagdadalo ka na, grabe, hallelujah, talagang hadlangan ka, pasakitin yung kamay mo para di ka makadalo. Tignan nyo ng gawa ng kaaway. Lahat tayong mga nakakilala sa Diyos, tinuruan na tayo, minamahal. Alam na natin yung ating kailangan gawin, lahat magsabi ng praise the Lord.
Minsan, meron siyang kapatiran. Sumasakit ang lalamunan. Hindi naman nag-concert, sumasakit. Nagpa-counseling. Ano po bang pagkukulang niyo? Nung lumapit, ang sabi, Brad, pasensya kayo, tama ba mainak? Pasensya na kayo, nahiya man akong sabihin, pero totoo. Nakakapagsalita pa kasi ako ng masama. Kaya pala nangangati ang lalamunan. Kaya pala sumasakit ang lalamunan. Maya-maya sabi, Brad, agsasaok pa'y tidakos. Kita nyo na itan? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung hindi ka anak ng Diyos, wala, pababayaan ka na lang ng Diyos. Amen. Everybody should praise the Lord. Kaya sa ating mga kapatiran, maging matalino po tayong Kristiyano. Maging matalino po tayong mga anak ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tandaan mo naman tapos na tayong niligtas, tinawag at pinili na tayo ng Diyos. Pinagaling sa karamdaman, binagong buhay, nilutas ang problema, nilinis na tayo ng Diyos. Ang ating gagawin na lamang ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga pag may nakikita kayo minsan, ay, member ng JMCIM yan. Sabi nga natin, beloved Mama Dear, pag hindi pa talaga binago yan, baka baguhan po yan. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord? Praise the Lord! Baka sabihin nyo, Brad, paano po yung sumasakit ang bulsa? Ayun. Konti kwarta. Lalo na nagadutin gastusin. Everybody say, praise the Lord! O, diba? Pag pinagpala, ay, dami ko nakikita, pag pinagpala, talagang glory to God. Everybody say, praise the Lord! Pero pag sinabi ng, may bibilin po tayo, dumating na yung babayarin, dumating na yung utang. Sabi nung mananampalataya, sakit ng ulo ko, sumakit bigla. Bakit sumakit? Ang dami na kasing babayarin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka dapat manghinayang. Manghinayang ka kung hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Panghinayangan mo na yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, wag lang ang paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. Yung ating mga kapatiran, kayo rin po ay inutusan ng Diyos na gumawa ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi bagkus gumaling. Ibig sabihin, mga loved ones nyo, mga kaibigan nyo, makakilala nyo, di ba? Mga Facebook friends ninyo, sharean, hayuan. Baka di nyo sukat akalain, yung iba dyan, may karamdaman, may taning ng buhay. Everybody so praise the Lord. Tandaan nyo mga minamahal, hindi man tayo nakikita ng tao, pero ang Diyos nakikita tayo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Gumawa lang tayo ng matuwid sa harapan ng ating mabait na Diyos upang nang sa ganun, patuloy ang Diyos malugod sa atin. Gusto niyo bang malugod ang Diyos sa atin? Everybody so praise the Lord. Siyempre, kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos para tayo ay kalugdan ng Diyos. Mami naman, sabi ng Biblia, dito sa Deuteronomy chapter 25 verse 16, ang sabi dito, for all that do such things, and all that do unrighteously are an abomination unto the Lord thy God. Delikado pala. Pag hindi ka na sumusunod, pag hindi ka na tumutupad, pag hindi ka na gumagawa ng matuwid sa landas ng iyong paa na iyong tinatahak, kundi naliligaw na yung mga taong nangangailangan, mag-ikaw, delikado ang maging kalagayan. Basahin muna natin. Anong sinasabi ng talatang ito? Sa aklat ng Deuteronomio 25, ang talata ay 16. Sapagkat yung lahat na gumagawa ng gayong mga bagay, sa makatid bagay yaong lahat na gumagawa ng di matuwid, ay kasuklam-suklam sa Panginoon mong Diyos. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Kaya mga minamahal, lagi natin sikapin na yung ating kagalakan, ating kainitan sa paglilingkod sa Diyos, ito ay ating mapanatili. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi yaong lahat na gumagawa ng gayong mga bagay. Ayan, yung mga bagay-bagay na ayaw ng Diyos, pag ginagawa pa natin, delikado. Ang sabi, sa makatuwid bagay, yaong lahat ng gumagawa ng di matuwid ay kasuklam-suklam sa Panginoon mong Diyos. Everybody should praise the Lord. Hindi ba mga minamahal nakakatakot? Yung ikaw ay mawalay pa sa presensya ng Diyos? Nakakatakot yung hindi ka nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kung hindi mo na sinusunod ang ating mabait na Diyos, matapos na ikaw ay pagpalain, pagalingin sa karamdaman, baguhin ng buhay, lutasin ng problema. Kaya nga minsan, namumutawi sa ating mga bibig yung salitang pagtanaw ng utang na loob. Kaya nga tayo mga Kristiyano, napakalaki ng ating pagtanaw ng ating utang na loob sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil kaligtasan natin ibinigay ng Diyos, so ipinagkaloob sa atin. Yung ibang mga tao diyan sa kapaligiran, naririnig nila tayo, nagpupuri sa Diyos. Nagkakapuspusan. Nagpapatotoo, naririnig nila. Nakikita nila yung ating ginagawang pagpupuri sa Diyos. Pero yung sa iba, parang baliwala lang. Yung iba nagbubulag-bulagan, yung iba nagbibingi-bingihan. Dahil kung mahalaga sa kanilang kaligtasan, dapat naniniwala sila. Amen? Everybody should praise the Lord. Sa ating mga Kristiyano, o nakita na ng ating mga labos na binago tayo, pinagpala. Hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. Hindi na tayo gumagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay sa harapan ng Diyos. Gumagawa na tayo ng matuwid na bagay sa harapan ng Diyos, sa mga mata ng ating mahal na Panginoon. Pero marami pa rin, hallelujah, praise God, hindi nila tinitignan yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ang palagi nilang tinitignan o inaabangan yung mga pagkakamali natin. Amen? Everybody should praise the Lord. Praise the Lord! Kaya nga minsan talagang yung mga kapatiran, kahit ako sa totoo lang, ipinaglalaban ko yung mga kapatiran Pero pag ako'y nakakarinig minsan na sumbong, ganito, ganyan, ganyan mga loved ones na mga kapatiran, mga unbelievers, ang sasabihin, akala ko ba binago na si ganyan? Sabi ko, kayo po may problema na, dapat kayong mag-usap, wag nyo kami idamay. Dahil yung problema sa pamilya, hindi problema ng manggagawa yan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pati ba naman yung, hindi na ako binabayaran? Diba? Problema nyo yan Ngayon dito sa ating gawain, ang trabaho lang natin, mag-counseling, minsan may hihingi ng payo. Payuhan natin, ganito po ang gawin niyo. Aba? Napayuhan na ang sasabihin, hindi nila kayang gawin. Bakit humingi pa ng payo? Pag humingi ka ng payo, hallelujah, praise God, dapat sundin. Amen po. Everybody should praise the Lord. Kaya nga, dito mga minamahal, nakikita ko, iba-iba ang kalagayan nating mga Kristiyano. Meron na sa pagpapala, meron na sa pagsubok, meron na sa pagtutuwid. Sabi nga, meron nagiging pagpapala, merong mga nagiging hindi pagpapala. So, mga minamahal, tandaan natin, kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho ng ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen! Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya sana itong ating na pag-aralan ngayon, may pamuhay natin, sabi ng Biblia, yung gumagawa pala ng di matuwid, ayun ay kasuklam-suklam sa ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, sa Book of Psalms, chapter 37, verses 37 up to 40, ihanda na yung ating awitin. Sabi, mga awit kabatang 37, talatang 37 hanggang 40, ang sabi, mark the perfect man, and behold the upright, for the end of that man is peace, but the transgressors shall be destroyed together. The end of the wicked shall be cut off. But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them.
He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. Praise the Lord. Kindly basahin natin. Sa aklat ng mga awit, 37, ang talata ay 37 hanggang 40. Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Tungkol sa mga manlalangsang, mga lilipol silang magkakasama. Ang huling wakas ng masama ay maihiwalay. Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya'y ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan, at sila'y tinutulungan ng Panginoon, at sinasagip niya sila sa masama, at inililigtas sila sapagkat sila'y nagsisipagkanlong sa Kanya. Amen. Amen. Maaari po ba tayong pumalakpak sa ating mabait na Diyos? Sabihin tayo ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos ng buhay. Napakaliwanag, mga minamahal. Binabasa lang natin, pero kung talagang ikaw ay 100% God, kumbaga yung binabasa mong salita ng Diyos o ikaw ay nakikinig lamang, nakikinig din, minamahal, talagang kikilabutan ka. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko sa aming naging karanasan, 100% God, yung aming pinuntahan. Paano kung yung mananampalataya? Hindi sila nakakilala sa ating mabait na Diyos. Paano pa sila makakagawa ng matuwid na bagay sa paningin ng Diyos? Sa ganung pagsubok na kanilang naranasan. Yung iba, bumibigay, umaayaw, tumatalikod, umaatras, surrender. Kaya nga, doon mo makita, salamat sa Diyos, hallelujah. Kahit ikaw ay nasa ganung sitwasyon na, talagang ang aasahan mo ay ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Talagang kahit hindi mo kaano-ano minamahal. Dahil sa tayo kasi ay magkakapatid sa ating dakilang Diyos. Wala naman tayong kinatutuwaan dito na pag yung mananampalataya napahamak eh. Diba? Pag yung mananampalataya nasa pagsubok, may natutuwa ba? Pag yung mananampalataya inuusig, natutuwa ba tayo? Hindi eh. Kundi ang ginagawa pa natin, ipinagpe-pray natin yung mga taong sumasakit sa ating damdamin. Tama po ba, minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ipinagpe-pray nyo ba yung mga nagiging kaaway nyo? May kaaway ba kayo? Wala pala eh. Dapat hindi kaaway. Ipinagpe-pray nyo ba yung mga kabatiin nyo? Di ba? Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi, pag pinagpe-pray ba yung mga kaaway nyo? Amen. May kaaway ba kayo? Wala lang amen. Di wala kayong kaaway. Lahat magsabi ng praise the Lord. Totoo yan, wala naman tayong kaaway. Ang totoo nga, tayo ang inaaway. Di ba? Sasabihin pa sa atin ng love most natin. Hallelujah pa kayo, praise the Lord pa kayo. Padalo-dalo pa kayo dyan ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. May Bible study pa kayo. Ang dami niya namang serbisyo sa Diyos. Tapos makita yung minsan yung kapatiran. Nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman. Uusigin ka agad. Tignan yung mga makasanlibutan talaga, no? Kung hindi ka talaga nakakilala sa Diyos, hallelujah, praise God. Sabi nga yung isang kapatid, makitkitak lang dayta nga sa iro, binugkol ko kuman. Dinanog ko kuman. Sabi nung kapatid, no? Nung makitkitak lang dayta nga sa iro, dayta nga demonyo apa ko kinugtaranin. Hindi natin nakikita eh. Walang laman, walang buto, pero gumagamit siya ng kanyang instrumento. Tao rin, talagang puprobukin ka, iinisin ka. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos, kinokontrol tayo. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say praise the Lord. Sabi pa rin sa kapatiran na kausap ko, Brad, beloved preacher, alam niyo po kung hindi ako naglilingkod sa mahal na Panginoon, hallelujah, praise God. Yung sabihan na ako na ganito ang itsura ko, talagang magagalit na ako eh. Katulad sa ating isang kapatiran, nagpaalam.
Beloved preacher, Brother Andrew, uwi mo na ako sa amin. Hawak niya yung bulsa niya, nakaganyan sa damit niya. Akala ko, ayun na. Sabi ko, wala naman pala. Everybody say, praise the Lord. Ayun pala, ang kinukuha niya yung panyo. Pupunasan ng luwa kasi habang lumalapit, Brother Andrew, paalam po ako kasi uwi muna ako sa amin. Naiiyak ako kasi pag umuwi ako doon, sasabihan na naman ako ng loved ones ko, nandito na naman si Losyang. Sino ba asawa ni Losyang? Si Losyang. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Sabi ko, wag kang umiyak, Nay. Normal lang sa Kristiyano yung inuusig. Ito na, pag uwi daw sa kanila, may pangyayari, mayroon daw isang lasing. Sinabihan siya, tinignan ang mukha, ang sabi sa kanya, mas maganda pa yung nanay mo sa'yo. Lalong umiyak. Hallelujah. Kaya tignan nyo mga minamahal. Pero mga minamahal, hindi naman natin kayang gawing pasinungalingan yung isang bagay na totoo. Tama po ba, minamahal? Pag totoo, tanggapin na lang natin. Ngayon, pag hindi naman totoo, kung gaganti ka, kung lalaban ka, naku, ma-stress ka, ma-depress ka. Sasakit pang ulo mo. Di ba? Kung sinabing wala kang pera, wala naman talaga akong pera. Agbabakol. O, ang kwarta. O, di ba? Lahat ang sabi ng praise the Lord. O, di ba? Kaya tignan nyo mga minamahal. Sabi ko, wala naman tayong makapatirang galante dito. Wala naman tayong kapatirang mapera dito. Ang pinapahalaga natin dito ay paglilingkod sa Diyos, kaligtasan ng ating kaluluwa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya iba't iba klase yung mga pag-uusig minsan sa mga kapatiran. Sabi ko, salamat sa Diyos. Sino bang inuusig? Yung mga nasa katotohanan. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya sabi, tandaan mo ang sakdal na tao, masdan mo ang matuwid. O, tandaan natin. Tandaan natin yung sakdal na tao, yung matuwid na tao, masdan natin. Sapagat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Lahat bang sabi ng praise the Lord? Kaya nga salamat sa ating malapin, kahit inuusig ng ibang mga kapatiran, payapang-payapa pa rin. Amen? Parang, ay, bahala kayo dyan, kahit pagchismisan nyo ako dyan, sa lugar na yan, kahit pag-awayan nyo ako dyan. Amen? O, kahit usigin nyo ako dyan, sabi nga isang kapatiran, ito nakakalungkot minsan, dahil doon sa barangay nila, pinag-uusapan sila, pinag-uusapan siya, sa mga mahal niya sa buhay, pinag-uusapan daw siya, sa mga kaibigan niya, pinag-uusapan pa rin siya, siya pa rin ang topic. Ngayon, nalungkot siya. Bakit? Pagdating daw niya sa gawain, kadadating niya pa lang daw, siya pa rin ang pinag-uusapan. Hallelujah. Kung matatag kang Kristiyano, kahit at ano pang sabihin sa'yo, gumagawa ka ng matuwid sa harapan ng Diyos, hindi naman sa tao, bahala na ang Diyos na magpapala sa'yo. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, hallelujah, habang hinahanda ang ating awitin, sabi rito, hallelujah, tungkol sa mga mananalangsang, mga lilipol silang magkakasama, ang huling wakas ng masama ay mahihiwalay. Kaya, ayan ay nasa banal na kasulatan. Mangyayari at mangyayari yan, mga minamahal. Sabi nga ng ating beloved nanay kanina, totoo, itong init na ating nararamdaman ngayon. Mayroon ngang balita kahapon na sabi, sa dating pa na Mayo, sa kalagitnaan ng Mayo, titindi pa ang init ng panahon. Kaya, maligo na kayo 3 times a day. Sa umaga, maligo. Sa tanghali, maligo. Sa hapon, maligo. Bago matulog, maligo. Kahit tulog, naliligo. Pwede ba yon? Sa panaginip. Sabi nga ng aking kuya kahapon, mga minamahal, tubig! Bakit? Sa lugar nila, wala lang tubig. Nag-chat ako, kamusta kayo dyan? Nako, wala kayong tubig. Sabi niya, hallelujah. Hallelujah, praise God. Sabi niya, mga minamahal, meron ng tubig. Sabi ko naman, dito, sobrang init din. Pero, ang sarap maligo.
Sabi niya, sige, maligo kayo. Maligo kayo ng pawis. Hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tagaktak ang pawis, grabe, binamal. Kahit sabi nga ng kapatiran kanina kahit daw nakaligo na, ang init pa rin. Pero tandaan nyo mga minamahal, tayo ay nasa proseso pa rin ng pag-iingat sa ating katawan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kahit Kristiyano tayo, huwag nating abusuhin yung ating katawan. Kahit sabihin malakas tayo, wala yan, di tayo magkakasakit. Kristiyano tayo, may nagpe-pray sa atin, mga worker. Naku po, huwag ganon. Kahit may nagpe-pray sa atin, ingatan pa rin natin ang ating sarili. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Nakahanda na ba yung ating mga aawit? Aawit na tayo. Dahil nakaluto na ata Nakaluto na ba? At dan, awan pay. Awan pay, nako. Dumano tayo nga tayo, alas 5. Hallelujah. Sabi ng Biblia, ngulit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. At sila tinutulungan ng Panginoon at sinasagip niya sila sa masama at iniligtas sila sapagkat sila ay nagsipagkanlong sa Kanya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal sa ating mga kapatiran, Father, praise God, ang ating paglilingkod na ito ay nakikita ng ating mabait na Diyos. Kung mag-rapture, nawa tayo ay naging matuwid sa harapan ng ating mabait na Diyos. Sa panahon ng kabagabagan, siya ang ating matatakbuhan. Walang iba kundi ating mahal na Jesus. Siya, Father, praise God, ang tutulong sa atin. Sasagipin niya tayo, mga minamahal. Ililigtas niya tayo. Bakit? Tayo ay nagtiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Lahat ng mga nagagalak sa araw ito, magsabi ng praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, minamahal. Awitan, pasalamatan natin ang ating nakilang Diyos. Papurihan, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Jesus sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga kapatiran na narito, hallelujah, kay gandang papurihan, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. Awitin natin, minamahal, yung Come Holy Spirit. Imbitahan natin ang Banal Espiritu Santo na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, fall on me now. Yes, Lord. Hallelujah. Bawat isa sa atin ay nilalangisan ng ating mahal na Panginoon. Inaanoin tayo ng ating nagilang Diyos. Hallelujah! Ating pupurihan, pasalamatan ng ating nagilang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kailangan ko makapangyarihan pagsamo ko. Praise Lord, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, gawin nating panalangin ang awitin na
bibig hangin sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Hallelujah, hallelujah. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y Lord, sa'yo. hallelujah, praise the Lord. Pagkain mo at angkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay ng Kasama ka, sinasamba at minamahal kita. Espiritong banal, kailangan ko, hallelujah, makapangyarihan pagsamo ko. Puso'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Mga minamahal, habang inaawit ang awiting yan, hallelujah, purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin siya Kailangan ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Biyaya, pagpapala, kaligtasan, proteksyon, ipinagkakalob sa bawat sa atin. ang puso'y umiibig. Yung masambit lang ng ating mga labi. Salamat sa Diyos, salamat sa iyo, mahal ang Panginoon. Grabe ng kagalakan ng Diyos na tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Sinasamba at minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Hallelujah! Sinasamba at minamahal kita. Ako'y lumalapit, Ang buhay ko ay sa'yo lang. Akayin mo at angkinin, puso'y pagningasin. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Hallelujah! Sinasamba, minamahal kita. hallelujah! Ako'y lumalapit. Purihin niyo, Diyos, sa oras na ito. Hallelujah! Buhay ko Dinadakila ka namin, Diyos. Pinapasalamatan ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Di maikukumpara ang buhay na kasama ka. Hallelujah. Sinasamba at minamahal kita. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba, minamahal kita. Hallelujah. Sinasamba, minamahal kita. Mga minamahal, mahal na mahal po ba ninyo ang Diyos? Lahat na nagmamahal sa Diyos, lahat ng umiibig sa Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Subigay tayo ng I love you, there's Jesus! I love you, there's Jesus! Mula sa ating puso, mga minamahal, punuin natin ang kalawalatian ng Diyos ang lugar na ito. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah! Kung isipin natin, mga minamahal, lahat ng makabutihan ng ating dakilang Diyos. Sino tayo para utusan ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah! Mga minamahal, na tayo ay gumanap sa kanyang banal na kalooban. Hallelujah!
Nasaan tayo ngayon mga minamahal kung hindi natin nakilala ang ating pinakamamahal na Jesucristo? Tayo rin kaya mga minamahal ay nasa ganitong kalagayan na inutusan ng Diyos na magsigawa ng matuwid na landas sa ating mga paa upang huwag maligaw ang mga pilay kundi bagkos gumaling. Hallelujah, praise God, hallelujah. Hallelujah, ang ating pasanin ay nariyan mga minamahal. Ang sabi nga, magpanalangin na ng bawat isa, mag-ibigan ng bawat isa, hallelujah. Ang mga nawawalay, hallelujah, hallelujah. Ang mga hindi nakakadalo, hindi nakakapaglingkod sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Sila ay kinakailangan may panalangin, hallelujah, mabakapan ng prayer. Magyang makapatiran, nanlulupay-pay, nanghihina, hallelujah, nagbabackslide, hallelujah. Maging tayo na mga minamahal na mga kapatiran, mga manggagawa, tayong lahat na narito ngayon, ay hindi tayo laging malakas, hindi tayo laging malusog, hallelujah. Ngunit subalit, ang pangako ng Diyos, ang proteksyon, ang pag-iingat niya ay laging isa sa atin kapag tayo ay nakikita niya na tayo ay gumaganap, tumutupad sa kanyang mga utos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minaman tayo dumalangin sa ating mahal na Pinoon. God bless you po sa mga nag-assist. Hallelujah. Mag-isa tumugtog tayo magpasalamat sa ating mahal na Pinoon. Lahat tayo ay magbanggit na ating mga panalangin. Kayo pong nakakalam ng inyong mga hallelujah pananalangin sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hallelujah. Mapagpalang masalangit. Diyos na makapangyari sa lahat. O kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po. Hallelujah, napabilang kami sa tunay mong banal na gawain. Binago mo kaming lubusan. Hallelujah, pinagaling sa karamdaman. Nilus ang aming problema. Binigyan mo kami ng kapayapaan sa aming puso, isipan, kagalakan. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Nagkaroon kami ng aming mga patutuo. Kanya-kanya naming patutuo na ipinagalubos sa amin. Hallelujah. Hallelujah, maraming salamat po. Aming pinakamamahal na Jesus sa mga kapatiran, na patuloy na nakakapamuhay ng naayon sa iba na nakalooban sa mga nagpapakainit, hallelujah, na maglingkod sa iyo. Sa namumuhay ng may kabanalan, namumuhay ng may takot sa iyo, namumuhay mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, na may kabanalan, may takot sa iyo, may katapatan, hallelujah. Maraming salamat o Diyos sa mga kapatiran, hallelujah. May nagbabantay man sa kanila, sa amin o wala. Ikaw higit sa lahat o Diyos na nakakita sa aming ginagawa, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang aming ginagawa pag-iligod sa iyo. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Pinoon, sa aming mahal na pastor. Aming bilahid, mama din silang ginamit para sa aming kaligtasan, tunay kang Diyos. Hallelujah, maraming salamat, mahal na Pinoon, isang lugar na ito sa naabot ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Hallelujah. Karapat dapat kang papurihan, pasalamatan na walatin sa lamang pinakamatas na pagpupuri, pagkapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong natin ang ating isang kamay sa parte ng ating katawan sa ating mga ulo. Ano mang taglay natin sa karamdaman. Isipin niyo po ang ating dearly beloved Pastor Will Dalmeda na nag-lens po sa inyo minamahal. Manampalataya po tayo sa ating dakilang Diyos, maging ating mga kapatiran nasa kulungan, nasa mga jail, hallelujah, sila ay ating bakapan ng prayer, na sila ay tulungan ng Diyos makalaya, maging sa mga nasa pagamutan, nasa hospital, bakapan natin sila ng prayer, hallelujah. Hallelujah, praise God. Huwag natin tignan yung kanilang mga pagkukulang, yung mga kanilang pagkakamal, at tignan natin minamahal. Hallelujah, sila rin ay naging kabahagi sa ating banal na gawain, sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tayo dumalangin, mapagpalang masalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, patawarin mo kami lahat sa amin nagawang pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Mahal na Panginoon, hiningi namin ang proteksyon mo sa matinding init ng panahon, sa mga araw na mga dadaan pa, susunod, mahal na Panginoon. Hallelujah, pag-ingatan mo ang mga kapatiran ng bawat sa amin sa mga heat stroke. Hallelujah. Pinakamamahal na Jesus, ingatan mo rin po. Hallelujah, iligtas mo sa kapamakan ang bawat isa, mahal na Panginoon, ang mga kapatiran na sa pagamutan, pagalingin mo sila. Hallelujah, i-provide ang kanilang pangangailangan, tulungan na sila ay gagaling, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang mga tumatawag, nagte-text, nagpapabaka prayer, hallelujah. Ikaw po, O Diyos, hallelujah, ang maghimala, pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Huwag mong hayaan na agawin ng kaaway ng demonong si Satanas ang aming pag-ibig sa iyo, ang aming pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon, ang aming pagpapalaga,
sa aming kaligtasan. Dalayan din namin sa iyo, Diyos, bigyan mo ng mahabang buhay. Hallelujah. Ang aming mahal na pastor, Brother Sad Almeda, sa kanyang nalalapit na kaarawan sa Hunyo, mahal na Panginoon sa June. Hallelujah. Aming mahal na pastor, Brother Sad Almeda, aming beloved minister, Brother James Almeda Jr., sa kanilang nalalapit na kaarawan, bigyan mo sila ng panibagong kalakasan, mahabang buhay, katatagan sa paglilingkod. Sa makapangyari pangalan ni Jesus, hallelujah. At sa oras na ito, iniisip namin, nakapatong kami ng aming mahal na pastor sa aming mga ulo, hallelujah. At sinabi mo, Diyos, ipatong kami sa mga may sakit, ang mga may sakit ay gagaling. Sa makapangyari pangalan ni Jesus, aming sama-sama sinasaway, pinapalas ang lahat ng uling ng kaaway,